kasimple, nandito tayo ngayon sa San Nicolas, Pangasinan, no? Napakaganda po yung view dito. Halos mga pine tree yung lahat, yung mga kahoy dito, no? Nandun po yung tangke na ginamit noong World War II. Yun po, hindi na po siya nakababa. Ginamit yan ng mga Amerikano noong panahon ng gera ng World War II hanggang 1942 to 1945 kung hindi ako nagkakamali, no? Tapos ito po yung parang muhon. ito yung muhon ng Pangasinan at saka Nueva Vizcaya. Ibig sabihin itong kinaroroonan ko, Pangasinan. Pagpunta natin dito, Vizcaya na, no? Pangasinan, Vizcaya. Yan. Napakaganda po dito mga kasimple. Yung entrance fee dito ay 20 pesos. Tapos kung gusto nyo pong pumunta dito mga kasimple, no, lalo na yung mga magra-rides, magsasawa po kayo dito sa kakabangking ng inyong motor. Yung pumupunta po ng Marilake. Marilake ba yun tawag doon, no? Dito po kayo pumunta sa Maliko, Pangasinan o Maliko, Nueva Vizcaya para magsawa po kayo sa kakabangking, no? Kaysa punta kayo ng Marilake. Marilake ba yun? Basta yun na. Dito kayo pumunta, magsasawa kayo sa kakabangking ng inyong mga motor. At napakaganda pa ng view dito. Para kang nasa Baguio rin mga kasimple. Ang kagandahan dito, wala pang masyadong mga bahay. Walang mga bahay masyado, no? Yun lang yung bahay na meron. Kasi yan yung mismong may-ari ng lupang ito. At may mga tinda rin sila dyan. Papakita ko mamaya kung gaano kadami ang pumupunta dito na mga riders, no? Yan. Dito mga kasimple, no? Ang kapal ng mga pine tree. Napakalamig po dito mga kasimple. Kaya kapag pumunta po kayo dito, magdala po kayo ng inyong jacket. Kasi napakalamig po. Minsan po dito ang kapal po ng mga hamog. Pero ngayon medyo walang hamog masyado. Kasi ang oras pa lang naman po ay alas 3 ng hapon. Yan. Napakaganda po dito mga kasimple, no? 20 pesos lang. Napakamura. Yun yung nang-mimintin ng damo dito mga kasimple, yung kalabaw na yun, no? Siya yung kumakain ng damo, kaya nami-maintain yung mga damo dito. Ang gandang tignan, no? Lapitan natin mga kasimple itong tangke na ginamit noong World War II, no? Yan, napakalaki ng kanyang gulong. Yan yung pinaka gulong niya. Diyan dumadaan yung parang kadena, pero wala na yung kadena niya mga kasimple, no? Siguro yung kadena nito na-junk shop na. Kung mapapansin nyo dito mga kasimple, may mga tama ng bala ng baril. Yan, yan mga tama ng baril yan. Tumagos din, medyo malakas din to. Pero sa kapal po ng bakal na yan, hindi po siya tumatagos mismo, no? Parang kwan lang na nalalagyan lang ng kunting marka. Pero ito medyo nabutasan din pero hindi siya tumagos. Yan, nakikita nyo yung mga tama ng baril. Grabe. Yan, yung bintana niya. Ang laki nito at ang kapal. Ito yung pinaka parang sprocket niya o plaka niya, no?
Yan oh. Gamit ito noon ng mga Amerikano noong World War II. Ito yung pinagsisilipan ng tao na nasa loob. Yung titignan natin sa loob niya, medyo kalakalawang na rin oh. Medyo kinain na ng kalawang, may butas na nga ron. Pupunta tayo sa taas, titignan natin para ayan. Ito yung pinaka barrel niya no, yan. Okay. Yan yung loob niya mga kasimple no. Yan. Kaya sip na sip yung mga tao sa loob kasi ang kapal oh. Tignan nyo yung kapal ng bakal oh. O dito, ito yung pinakataas niya mga kasimple no. Kung iisipin natin mga kasimple nung panahon ng World War II talagang bakbakan no. Ito yung pinaka diyan pinapasok yung bala para doon lalabas sa kanyang pinaka barrel. Yan no. Galing noon pa, magagaling na talagang mga nag-iimbento ng mga sasakyang pangdigma. Dapat ito ay meron siyang meron siyang bubong para mapangalagaan, hindi siya kakalawangin kasi oh, kinakain na po ng kalawang. May mga damo na rin na tumubo kasi karugtong ito ng ating kasaysayan o isang alaala ito ng ating kasaysayan noong World War II. Yan mga kasimple no. Napakaganda po dito. Yan. Mga kasimple, tignan natin kung gaano ng kadaming mga riders ang pumupunta dito o pumunta na dito sa Maliko no. Titignan natin, nandito kasi yung mga sticker na kinakabit ng mga pumupunta dito. Napakadami na rin mga kasimple no. Yan oh, tignan nyo mga kasimple, tignan nyo, baka nandito na rin yung mga sticker ng inyong samahang mga riders. Oh, napakadami na. Dami na mga sticker dito mga kasimple. Ganyan na karaming mga samahan yung pumuntang mga riders dito mga kasimple no. Kaya yung mga ibang riders pumunta na rin kayo dito. Marami pang space na pagdidikitan ninyo ng inyong sticker. Yan. Yan, papasok po tayo mga kasimple dito sa loob ng parang store nila dito. Makikita natin dito yung mga nahukay na mga vintage bomb. Yan mga kasimple oh. Napakalalaki no. Mga hindi sumabog nung panahon ng digmaan na nahukay nila. Yan. At tignan natin mga kasimple yung pictures noong nangyari at inakyat nila yung tangke na yon. Ito yung tangke no mga kasimple, yung pinuntan natin nandun yon. Ito siya mga kasimple no. Yan nung inaakyat nila, kung gaano kahirap yung dinanas nila no. Basahin nyo no. March 3, 1945, under the supervision of American soldiers, Filipino
repair at the Villaverde Road near San Nicolas. Yan. O noong May 8, 1945. Tignan nyo mga kasimple kung gaano kahirap nila na inaakyat itong tangke noon. Tignan nyo yung mga kahoy oh. Nung tinamaan ng mga baril, mga bomba. O ito pa, ito na nung inaakyat na siya. Meron pa siyang gulong noon yung kadena niya ano, mga kasimple no, pero ngayon wala na. Yan pa yung mga jeep na gamit ng mga noon, Amerikano. Nung panahon ng digmaan. Tignan nyo mga kasimple oh. Hirap na hirap silang iakyat. Ito yung pictures. Noong 1945 pala to oh. April 3, 1945. Yan, ito yung pinakamapa kung saan sila dumaan. Mga kasimple no. Yan. Ang laki yung manok dito ah. Yan mga kasimple, maraming salamat po. Sana ay makapamasyal po kayo dito para makita nyo rin dito yung gaano kaganda ang lugar na ito no mga kasimple. Yan. Parang gusto niyang magpatinula yun ah. Marami silang alagang manok dito mga kasimple oh. Saka meron silang pusa dito. Yun oh. Sige mga kasimple, maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.